Hi guys! For those who are new here, this is Serge On, and in here we talk about everything medical surgical. So lahat ng sakit sa kalibutan. So in this video, tatalakayin natin ang tungkol sa bukol sa leeg ni Ate Gay. Ate Gay is a famous stand-up comedian na unang nakilala dahil kahawig nito ang boses ni Miss Nora Aunor. So eventually, nag-transition si Ate Gay at mas nakilala dahil sa kanyang mga mashups at clean brand of comedy. So nitong nakarang buwan lang ay napabalitang may stage 4 cancer daw si Ate Gay. May nagsasabing nasopharyngeal carcinoma daw. Ang iba, mucoepidermoid carcinoma. So ano nga ba talaga ang cancer ni Ate Gay? So magkaiba ba ang dalawang ito? At bakit tininingan si Ate Gay ng kanyang doktor? At hindi na raw di umano aabot ito ng 2026. So lately ay lumiit na ang bukol ni Ate Gay after undergoing radiation therapy. So does this mean na okay na siya? So let us all watch Sir Oji's interview with Ate Gay. Kasama po natin ngayon ang icon pagdating sa comedy. Oh, Ate Gay. Hello po. Kumusta si Ate Gay? Ito iniinda ko yung bukol ko dito sa kanan. Medyo kumikirot, masakit, mabigat, lumalaban. So, ang chief complaint ni Ate Gay ay lumalaking bukol sa kanang bahagi ng kanyang leeg. So, sa bandang ilalim ng kanyang panga. So, ang rule pag bukol sa leeg, any lump is presumed malignant unless proven otherwise. Meaning pag hindi pa siya na-work up, wala pang ultrasound or biopsy, i-assume natin na cancerous ang bukol. Kung na-work up natin at benign or hindi cancerous, edi good. Pero hindi siya dapat pabayaang lumaki na hindi napapa-examine. So again, i-assume natin na siya ay cancerous. Dahil pag cancer, time is of the essence. Although meron tayong mga palatandaan na, high chance na cancerous ito. Or ito, most likely benign lang to. Pero yun nga, dapat pinapa-examine lahat ng bukol sa leeg. Ang point ko dyan is that basta leeg, wag magpakampante. Nung nalaman mo na may cancer ka, Ate Gay, ano yun, araw-araw ba iniisip mo siya? Hindi ako naniniwala. Kasi hindi ko siya maramdaman, para lang sa sugat. Tapos nung lumabas siya doon ako umiyak. Alos araw-araw umiiyak ako. Sabi ko, ano ba yun? Okay, so let's examine this picture. Although hindi natin fully ma-assess kung anong parte ng leeg ang naapektuhan ng cancer ni Miss Ate Gay, meron tayong mga clues. Yes, kung ganitong itsura ng bukol niya, mukhang cancer nga talaga. Pero I believe hindi ganitong itsura niya initially. Pag mukha na siyang laman, dumudugo, lumalaki, most likely cancer na yan. Ang area na to sa ilalim ng panga, up to the collarbone, leeg yan. Ang thyroid mo, nandito sa baba. O less likely siya in Ate Gay's case. Dinidivide natin ang leeg mo into different regions. Kung pagbabasehan natin ang picture na ito ni Ate Gay, parang 2A or 2B. So, ang basis natin dyan guys is kung saan nagde-drain ang mga lymph nodes or kulani mo sa leeg. So, if ever lymph node yan or kulani, may idea na tayo kung saang organs galing ang cancer. Basing kung saang kulani ang lumalaki. So, pag level 2, pwede yung mga salivary glands or yung mga nagpaproduce ng laway. Pwedeng parotid, pwede ring submandibular. So, parehong mga salivary glands yan. So, madaling tandaan, parotid, para meaning sa gilid. Otto meaning tenga. So, sa side siya ng tenga. Submandibular. Sub is ilalim. Mandible is panga. So, nasa ilalim ng panga. Pwede rin cancer siya sa dila or ngalangala. Pwede rin siyang sa lining ng nasopharynx mo. So, dyan din yan nagde-drain. Pwedeng nasopharyngeal carcinoma. Naso meaning ang likod na bahagi ng ilong. So, connected yan sa pharynx or literally meaning throat. Ang pharynx mo ang nagkoconnect ng ilong at bunganga sa esophagus at daanan ng hangin sa baba or ang larynx. Sinabi din ni Ate Gay na hindi daw masakit, so iniinda niya lang. Basically, hindi basis ang pain. Usually, pag mas masakit, mas less chance na cancerous. Kasi sumasakit lang ang cancer mo kung may kinaing nerve or kung nasugat at na-infect. Usually, painless yan. Kung mas dapat kang kabahan kung hindi siya masakit. Tapos yung papaliitin yung bukol, hindi maoperahan, wala na daw cure, papahabain lang ang buhay. Hanggang kailan? Ang tanong ko. Sabi ko, So, okay, so we don't know the exact findings kay Ate Gay, no? So, hindi niya naman din-disclose ang ultrasound at CT scan findings niya. Pero if you've been following our videos, alam mo na pag cancer staging, depende yan sa T and M. So, T is tumor or ang laki ng bukol. N is nodes or ilang kulani at kung saang kulani ito matatagpuan. N is nodes or ilang kulani at kung saang location sila makikita. So, yung regions natin kanina, remember? At M is metastasis or kung may pagkalat na sa ibang parte ng katawan. So, di ba sabi natin noon na pag stage 4 wala na? Well, not necessarily. Kasi sa leeg guys, may ibang cancer dyan na pwede pang ma-divide ang stage 4 into 4A,
4B, yung iba may 4C pa. So, depende yan sa type ng cancer. So, pag-uusapan natin yan mamaya. Medyo na-weirduhan yung iba doon sa naging pahayag mo noon na ganito ba makipag-usap ang doktor sa pasyente na parang hindi niya binibigyan ng hope yung tao. Tulad nga ng nabasa namin na parang hindi ka natatagal ng 2026 o hindi ka naaabot. Okay, so ganito yan. So, depende kasi yan sa type ng cancer at sa staging nito. So, ang type ng cancer mo, makikita yan sa biopsy. Ang staging naman sa cancer, sa imaging test. So, di ba T and M ang criteria natin? So, sa ultrasound, makikita mo dyan ang T, kung gaano kalaki ang tumor sa loob. Pati na yung N, so gaano karami ang lymph nodes na apektado. Kung gusto mo ng mas detalyado, anong organs or ugat ang kinain, magpapa-CT scan kami niyan para tingnan na rin kung pwede maoperahan. Ang M mo or ang pagkalat, nakikita usually yan sa bones, sa lungs at sa liver. So, CT scan ka ng baga, ng tiyan, pati na ng x-ray. Pinakamagandang imaging test dyan na whole body, PET scan. Kita buong katawan mo, so lahat na pwedeng pagtaguan ng cancer. Although mahal talaga siya, so we'll talk about them later. Again, depende sa type ang staging at life expectancy ng pasyente. Hindi ibig sabihin na stage 4 ka na, wala ka ng pag-asa. So meron pa yung stage 4A, 4B, yung iba may C pa. So nagkamali ba ang doktor na tinaningan si Ate Gay? Well, hindi rin, kasi pwedeng ibang type ng cancer ang nakita sa biopsy. Kasi nga hindi naman buong bukol ang tinitingnan sa kanya, so parts lang. So may mga margins of error pa rin yan. Ang cancer staging nyo guys, fixed na yan. Or pwedeng tumaas kung may nakitang bagong pagkalat, pero hindi na yan bababa. Siguro ang lesson here is that we should be more sensitive siguro in dealing with sensitive topics, most especially yung mga taning-taning. But then again, all disclosures, so yan yung tawag namin sa part na yan, disclosure. They are done objectively and with full knowledge of biopsy and imaging results. So hindi mo rin masisisi yung doktor. As much as we hate to be the bearer of bad news, we also don't sugarcoat. Pero in-explain naman nila na prangka. Hanggang kailan ako tatagalin? Abutin ba ako ng next year? Hindi ka naaabot ng 2026. Ang sakit. Diyos ka ba? Ikaw ba nabigyan ng buhay sa akin? Inaisip ko si Ate V ang naglinya. Hindi si Ate Gay. Again, we can't give a specific timeline para sa stage 4 na cancer ni Ate Gay kasi nga hindi natin alam kung ano yung final biopsy result niya at this time. But basically, pag cancer, habang tumataas ang staging mo, mas lumiliit ang chance na humaba pa yung buhay. Pag neck cancer guys, again, hindi ibig sabihin niya na pag stage 4, kalat na sa buong katawan. In her most recent interview with Miss Jessica Soho, Ate Gay was initially diagnosed with stage 4 nasopharyngeal carcinoma. So meron ka pa dyang stage 4A at 4B. Pag 4A, locally advanced, meaning kumalat na siya sa base ng skull, sa cranial nerves or mga ugat na nagkokonekta sa utak, or sa malalaking kulani or lymph nodes mo, which could be this tumor here. Pero walang pagkalat sa ibang parte ng katawan or distant metastasis. Pag stage 4B naman, may pagkalat ka na sa baga, sa bones, or sa atay. So basing on how he describes his disease, parang stage 4A pa siya. So may ibang news report din na sinasabing mucoepidermoid carcinoma daw at stage 4. So, meron ka pang stage 4A, 4B, at 4C. So, ang C lang dyan ang kumalat na sa buong katawan. So, ang stage 4A, NPC mo, pwede pa yung i-chemo at i-radio. Then, titingnan ulit kung pwede pang maoperahan. Ang stage 4B, NPC mo, though kumalat na siya, pwede pa rin yung i-chemo at i-radio para humaba pa ng konti ang buhay. Although hindi na talaga completely matatanggal yung cancer. So, yan ang tinatawag naming palliative chemotherapy. Habang lumalaki siya, hindi mo muna siya napa-check up? Or kahit yung ganito lang kalaki, hindi mo napa-check up? Napa-check up ko kasi hindi napantay yung mukha ko eh. Tapos, nagpatingin ako sa ENT. Magpa-ultrasound daw ako. Yeah, so ang bukol ni Ate Gay, so benign looking naman talaga siya initially. So initially, parang nga lang siyang beke or mumps, yung viral infection ng parotid gland. Pero meron tayong mga palatandaan na pwedeng cancerous yan. So matigas, mabagal tumubo, pwedeng may kaakibat na weight loss or sintomas ng trangkaso, at gaya ng sabi natin kanina, hindi masakit. Kasi usually, pag infection lang yan, namamaga at masakit, mabilis tumubo, namumula at malambot. Pero gaya ng sabi natin, lahat ng bukol sa leeg, pag hindi mo na pa-check up, assume that it's cancerous. So, ultrasound. Ultrasound ako sa eye scan, Adisol. Magpa-CT scan ka.
After nung CT scan, pa-biopsy ka na. Sabi ko, baka masakit po yun, Dok. Tutusukin ka lang yun. Kukuha lang ng laman. So, unang ire-request dyan, ultrasound. So, less invasive at pinakamurang test. Makikita dyan kung lymph node ba yan or salivary gland. So, may mga palatandaan tayo sa ultrasound kung most likely benign or malignant ang tumor. So, may criteria tayo dyan. Kung benign like mga cyst, impeksyon, beke, pwede yang i-observe. So, pwede mo ring tanggalin agad. Kung malignant ang tingin sa ultrasound, ipapa-CT scan pa yan and biopsy. So, titingnan kung cancer ba talaga at kung anong klaseng cancer at kung gaano kalalim ang bukol. So, buong leeg talaga siya. So, marami kasi sa mga bukol sa leeg, may kasama pang ibang bukol. Kung kulani yan na cancerous, hahanapin mo pa dyan kung saan nag-originate. Kasi nga diba nagde-drain lang siya sa kulani. So para siyang slogan na pag may usok, may apoy. So nahanap mo na yung usok, which is yung bukol. So hahanapin mo ngayon sa CT scan kung saan yung apoy. Doon lang ako binayopsi sa clinic, hindi sa operating room. Tinusok lang nila ng walang anesthesia. Ending after 2 weeks, tumutubo na yung bukol na pinagtusukan ng biopsy. Okay, so may iba't ibang uri tayo ng biopsy. So tinakal natin yan sa video ni Miss Maritoni Fernandez. So most likely ang ginawa kay Ate Gay is fine needle aspiration biopsy or FNAB. So may anesthesia yan actually, pero local lang. Kung saan ka lang kukuha ng biopsy sample, pero hindi pinapatulog yung pasyente, so merong discomfort pa rin. So sinabi ni Ate Gay na tumubo yan during the time na tinusukan siya ng biopsy needle. Yan ang tinatawag nating possible tumor seeding, mostly sa liver and pancreatic cancer, which is rare. In fact, ang incidente ng tumor seeding overall is very, very rare, lalo na sa leeg. Kasi kumakalat ang head and neck cancers mo usually sa dugo or sa lymph nodes, hindi sa paligid mismo. So, I highly doubt kung tumor seeding nga ba talaga. Ang result naman ng biopsy, benign. Nung benign, ang bongga, hindi siya malignan. Kaya show ako ng show. Pabalik-balik ako sa Canada after ko ng biopsy. Doon na lumaki sa Canada. Doon na talaga siya parang pistula. Again, we don't know kung anong benign findings yan kasi nga hindi naman dinisclose ni Ate Gay. So, ang question ng ilang dyan, Doc, bakit hindi na-detect? Well, fine needle aspiration biopsy kasi guys, although diagnostic siya for cancer, pag lumabas na cancer talaga, meron pa rin yung margin of error. Since hindi naman buong bukol ang nakuha, so isang parte lang yung tinusok. Pwedeng pagkatusok, hindi na-hit ang mismong cancer cells. Pwedeng yung normal tissue lang. Kaya usually, ilang tusok ang ginagawa para more chances of hitting the cancer talaga. So, pwede rin na hindi nakita ng maayos sa microscope. So, pwedeng sa preparation ng specimen. So, maraming factors. So, ang isa pang comment dyan, Dok, sana hindi na lang tinusok. Naging cancer at kumalat patuloy. Guys, pag cancer yan, cancer talaga yan sa simula pa lang. Hindi yan magta-transform from benign to malignant dahil tinusok mo. And again, hindi po tumutubo ang bukol kung saan ka tumusok. Talagang natural progression ng cancer ang lumaki. Tusukin mo man yan or hindi. So, na-mention ni Ate Gay kanina ang fistula. So, fistula is Latin for tube or tubo. So, ito yung connection in between two organs, or from one organ palabas ng katawan through the skin. So maraming causes ang fistula. So meron kaming mnemonics dyan. Yan. So friends, ang isa dyan, letter N, neoplasm, aka cancer. So, habang lumalaki yung cancer, pwede nitong kainin ng palibot at mag-form ng tubo or fistula. So pwedeng palabas ng balat, pwede ring papasok sa ngalangala. Habang nagsushow ako, dumudugo siya. Then monument, nagsumisirit ang dugo dito sa liig ko. Pagbaba ko ng aeroplano, diretso na ako sa Manila Doctors. Doon na ako na-confine ng mga 1 week. Nag-out ako kasi may flight ako sa Jensen. Anniversary ng bayan ng Tupi sa South Cotabato. So I think sa time na to, nag-iba na ng mukha ang bukol ni Ate Gay. Kung makikita mo sa more recent pics niya, nagiging laman na talaga na parating dumudugo. So, itsurang cancer na talaga. So, hindi na siya benign looking. Kasi nga ang cancer nyo guys, nagre-release yan ng mga chemicals na nagpapaform ng blood vessels. So, nagkakaroon ng blood supply ang bukol. Doon siya kumukuha ng nutrisyon at lumalaki. Kaya sa ultrasound, isa yan sa titingnan. Kung maraming blood vessels ang bukol, meaning yan high chance na cancerous. Kaya siya dumudugo. Hanggang nakasakay ako sa aeroplano, napunong-puno ng dugo ito. Diretso uli ako sa ospital. 1 week na naman ako na-confine. Doon ko nalaman na cancer pala siya. So, ang question ngayon dyan, ano nga ba talaga ang uri ng cancer ni Ate Gay?
Online, according to Philippine Star and GMA7, mucoepidermoid carcinoma. Pero according to KMJS, nasopharyngeal carcinoma. So magkaiba po ba ang dalawang yan? Yes, magkaiba po sila. So ibang location, ibang biopsy result, ibang risk factors, ibang sintomas, ibang cancer staging, ibang gamutan at opera, at ibang prognosis or survival rate. So ano po ang totoong sakit ni Ate Gay sa dalawa? Actually, hindi ko rin alam. Pwedeng isa sa dalawa, pero in very rare cases, pwedeng sabay. So si Ate Gay at mga doktor niya lang ang may hawak ng official biopsy result. So i-discuss na lang natin at i-compare yung dalawa para walang issue. So initially, during his KMJS interview, working diagnosis nila is nasopharyngeal carcinoma. So pag sinabi nating working diagnosis, hindi pa sure na yun talaga. Pero most likely or most common cause. So taking into consideration na more common naman talaga ang nasopharyngeal carcinoma kesa ibang type ng head and neck cancer. As well as taking into account na long-time smoker din si Ate Gay, which is a minor risk factor for NPC or nasopharyngeal carcinoma. So let's break it down. So carcino means crab or cancer. So naso means nose. So pharynx is Greek for throat. So cancer siya ng nasopharynx. So ano yung clue natin dyan na pwedeng NPC? So ang sinabi ni Ate Gay na meron siyang bukol sa ilong at ang nakikita natin diyang bukol sa kanyang leeg ay pagkalat ng nasal cancer niya sa apektadong lymph node. Dahil dyan nga nagde-drain pag galing sa ilong. Pero again, the final or definitive diagnosis nakasalalay sa official biopsy result. Doc, ano naman ang mucoepidermoid carcinoma? So, carcinoma, oma is bukol. Carcino means crab or in Latin, cancer. So, cancerous siya na bukol. Ito ang pinaka-common na cancer na nakikita sa salivary glands or glands na nagpo-produce ng laway mo. So, 40% ng salivary gland cancers, mucoepidermoid carcinoma or MEC. So, most common site nito ay ang parotid salivary gland sa gilid ng tenga. Matatanda ang binayopsi ang parotid gland ni Ate Gay. So most likely, ito ang biopsy findings. Pero meron din tayong tinatawag na ectopic MEC or MEC na makikita sa ibang parte ng katawan aside sa salivary glands mo. So pwedeng sa esophagus, sa bronchial tree ng baga, sa dibdib, sa sinuses, sa lacrimal glands or yung mga nagpo-produce ng luha sa mata. So bago natin itackle yan, alamin muna natin kung ano yung normal structure ng salivary gland. So ito ang microscopic view ng salivary gland mo. So lahat ng cells dyan, importante sa pagpaproduce ng laway. Ang mucus-producing cells mo ang nagpo-produce ng mucus or ang malapot na likido. Ang serous cells mo dyan ang nagpapalabnaw. So more on tubig siya. Ang myoepithelial cells mo naman, nagko-contract para malabas ang liquid na yan. Myo means muscle, epithelia means lining. So lining cells siya na pwede mag-contract gaya ng muscle. Bago lumabas, dumadaan ito sa salivary ducts kung saan hinahaluan ng potassium at bicarbonate ang liquid at lalabas ito papunta sa bunganga bilang laway. So take note sa shape niya, so cubes. So Doc, saan po ang mucoepidermoid dyan? Okay, so sa likod ng mga cells na yan, meron tayong tinatawag na progenitor cells. So genitus means produce or magparami. Pag pro, promote. So it promotes growth. So sila yung mga special mother cells na constantly nagpo-produce ng mga different cells na yan para patuloy ang turnover at patuloy kang nagpo-produce ng laway. Pag nag-mutate ang mga progenitor cells na ito, dahil sa iba't ibang risk factors, dadami ang mga cells sa salivary glands at nagiging bukol. So muco means mucous cells. Epidermoid meaning squamous cells. Remember kanina sabi natin dapat cube shape ang daanan usually? So sa MEC, nagiging flat yan, which is not normal. So pwedeng mostly mucous cells halos. Pwede ring mostly epidermoid cells. Pwede ring intermediate or mix ng dalawa. So lalaki at lalaki yan. Magkakaroon ng blood supply, dudugo at eventually kakalat. Again, we don't know. So, any of the two. Let's also not discount na pwedeng parehong cancer ang meron si Ate Gay, which again is very rare. Tapos nagpe-PET scan ako. Ang result naman walang umawang cancer. Ito lang siya. Kasi pinagpe-PET scan ka ang mahal-mahal para malaman na kung kumalat ang cancer. Wala namang kumalat sa result. Kaya nagugulat ako doon sa doktor na hindi ako aabot ng 2026. So, PET scan. PET scan is scan na ginagawa sa mga pets. So, short siya for positron emission tomography. So, ano yan, Doc?
Basta! So basically, ang cancer cells mo guys, gutom yan parate. So compared to normal cells mo. So ang pagkain ng cancer cells mo, glucose or asukal. Ang ginagawa sa PET scan, nag-i-inject ng special radioactive glucose. So pag nasa katawan na ang glucose na ito, kakainin ito ng mga cancer cells. At maglalabas or mag-e-emit ito ng positron na siya namang madedetect ng PET scan. Kaya siya positron emission. Tomography meaning na mamap nito kung saang bahagi ng katawan mo may uptake or may activity. Ang mga areas na ito ang mga areas na may kumalat na cancer cells. Maganda na yung naririnig ko sa mga bago kong doktor ngayon. Ano na mga naririnig mo? Na punong-puno ng hope, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal. Katutuwa ako kasi may pag-asa ako. Okay, so many things siguro kung bakit iba na yung sinasabi ng doktor ni Ate Gay. So number 1, siguro better imaging. Kasi nag-undergo na si Ate Gay ng mas mahal na PET scan and all. So mas nakita kung anong klaseng stage 4. Kung 4A ba or 4B. So iba-iba yan ang chance ng survival for each. Number 2, dahil meron ka ng biopsy result, better ang chance of survival dahil mas tailored na sa specific na types of cancer ang gamutan na gagawin. So whether NPC man yan or MEC. So it's important to note na mas maganda ang survival rate ng MEC as compared to your NPC, given na pareho silang stage 4. With 5-year survival of 30 to 50% sa MEC as compared to only 30% sa NPC. Meaning kalahati ng mga pasyente may MEC, buhay pa after 5 years. Number 3, merong mga bagong surgical options ngayon for head and neck cancers. Number 4, chemo at radiotherapy. Kahit stage 4 pang NPC or MEC mo, pwede pa rin mag-chemo at radio. So if ever locally advanced lang ang bukol ni Ate Gay, pwede mag-radiotherapy at kapag lumiit, baka pwedeng maoperahan pa. If ever hindi na talaga pwedeng maoperahan dahil kalat na, ang chemo mo may role pa rin. Ang tinatawag nating palliative chemotherapy. So pallium means cloak or to cover up. So the intent is not to cure the disease anymore, but just to cover it up. Pwede pang lumit ang bukol dyan. Nare-relieve ang pasyente sa mga sintomas at pwedeng makadagdag ka ng more time sa buhay ng pasyente. Nilibre po ako sa chemo, sa radiation, para mabuhay po ako. Si Lord lang daw magbibigay sa akin ng mahabang buhay. 35 days radiation ko. Okay, so it's good na hindi naman binibigyan ng false hope si Ate Gay. Although it's important to give patient hope, dapat pa rin grounded sa honesty. So always tell the truth to the patient. Basta dapat sensitive lang palagi. Because although the facts are straightforward, remember that there is always a better way to say the exact same thing. Hindi ako pwede sa bagong CyberKnife. Okay. 5 days lang na radiation yun. Hindi ako pwedeng gamitin yun, CyberKnife, kasi malaki na yung bukol. Hindi pwedeng gumamit. Kaya kailangan yung 35 days na radiation. So, ang regimen ni Ate Gay is yung pangmatagalan. So, 35 days. Yan yung tinatawag nating fractionated radiotherapy. So, patingi-tingi. Pag masyado kasi malaki yung bukol, mas lumalaki din ang damage pag high-dose radiation ang gagamitin. Then leeg at mukha yan, so maraming organs ang pwedeng madamage ng radiation. So dapat hinay-hinay lang. Pwede rin magka-tumor necrosis ang pasyente, so mabubulok ang bukol, pwedeng ma-impeksyon, or worse, dumugo ng dumugo. Isasabay ito sa chemo niya na 1 session per week. Ang CyberKnife is a new technology which is only available sa Asian hospital sa ngayon. So kung maliit pang bukol, 5 days ka ng radiation na directly itututok sa bukol using a robot. So mas precise siya. Hindi kailangan hiwain ng pasyente. So hindi siya literal na knife, only a CyberKnife. Yun lang, it works only for small tumors, less than 5 centimeters. Pag mas malaki, mas at risk ka na madamage ang ibang organs mo sa leeg. Palagay mo, nasa lahi niyo ba to? O saan galing to? Nagkaroon ka ba ng mga pag-aabuso sa katawan? Yung pangatlo sa panganay is nagka-tumor siya sa ulo. Lately, may nasal cancer siya. May nasal cancer din to bukod dito. Ikaw? Oo, ayun na nakalagay sa result. Talaga? So, sabi ni Ate Gay na meron din siyang nasal cancer. So, like what we said earlier, this leans more towards an NPC diagnosis. Ang cancer na yan, usually nakikita sa likod ng ilong, malapit sa eustachian tube, or ang tubo na connection ng ilong at ng tenga. Ang normal cells mo dyan, after matrigger ng isang virus na tinatawag nating Epstein-Barr, nag-mutate at nagiging cancer.
Dahil malapit sa eustachian tube, naiipit ito. So, pwedeng nabibingi ang pasyente. Meron siyang tinnitus or ringing ng tenga. So, nahihirap ang huminga dahil parating barado yung ilong. Pwedeng may sipon parate. Pwedeng kumalat pa unti-unti sa lymph node sa leeg gaya ng kaso ni Ate Gay. Hindi yan masakit. Pwedeng parating nilalagnat, namamayat at sumasakit ang ulo dahil naiipit ang mga ugat-ugat. So, meron ka bang parang like naalala na ginawa mo sa sarili mo? Ay, at tagal kong naninigarilyo kasi noong panahon na bata pa ako hanggang 2017. Kasi ito itsura nito parang yung nakalagay sa Marlboro. Kaya lang ang tagal-tagal na noong 2017, 2025 na yun. Actually, ang most common risk factor ng NPC ay hindi paninigarilyo. Ito ay isang virus na tinatawag nating Epstein-Barr. Napapasa ito sa laway. Pag bumabahing o nakikipaghalikan ka, pwede kang mahawa. So, pabalik-balik na viral infection. Ang mga Pinoy, mga Southeast Asians, mas prone tayo na mag-mutate pag nahawa ng virus na ito. So, nasa genetics natin. So, pwede rin na sa pagkain ng maaalat at inihaw na pagkain. Yung nakakalanghap din ng mga formalin at wood dust sa mga pabrika at risk. Ang paninigarilyo nakakakos din. Pero ang pinaka-risk factor mo talaga is ang Epstein-Barr virus. Named after British Michael Anthony Epstein at Irish na si Yvonne Barr. Parehong mga virologist. Ang sakit! So pag tumatawa kasi masakit. Oo. Parang sugat siya. Na kumikirot pag nagagalaw. Oo, nagagalaw. Tapos parang dinadapuan ng langaw, di ba? Masakit. So again, hindi masakit ang NPC sa simula. So pwedeng ilang taon ka nang may bukol dyan na mabagal lumaki at painless. Then bigla na lang lalaki, magkakalaman, magdudugo at sasakit pag kinain na yung mga nerves mo. So huwag magpakampante. Huwag hintayin na lumaki pa yung bukol. Habang maliit pa at mabagal pa yung paglaki, patingnan mo sa ENT or head and neck surgeon. Sorry po sa pinuntahan ko albularyo. Kaya yung sa ate ko, nag-aaway kayo, pupunta tayo doon. Baka ampasin to ng ting-ting. Tapos sabihin sa'yo, sino ka? Diyos ko, baka yung paikamatay ko. So, this is a very sensitive topic since we still live in a very traditional country. So, marami pa rin naniniwala sa albularyo. So, ganito lang yan. You can believe whatever you want. Magpa-albularyo ka, herbal, neuropathy, barley, etc. Although wala yung scientific proof, okay lang yan. Karapatan mo kung anong dapat gawin sa katawan mo. Just make sure na hindi mo nakakalimutang alagaan yung sarili mo. Huwag mong ipagalaw ang bukol mo. Huwag mo lagyan ng dahon-dahon dahil may infect yan. Dudugo yan. Kung sa tingin mo hindi gumagaling or mas gumagrabe yung bukol mo, huwag mahiyang lumapit sa legit na doktor. We are not in the position to judge patients. Pero yun lang, sana mas maaga para maagapan pa natin. Bali, ang mga pagpunta ni Ate Gay sa ospital, ano to? Ang proseso ng 35 days, 5 days a week, 1 day a week ang chemo, 5 days a week ang radiation. Parang pupunta lagi ako dun sa ospital, sa Asian Hospital. Para mabuhay. Okay, so 5 days a week for 7 weeks. Suma total, 35 days ng radiation with 1 day chemo per week. So concurrent chemo at radiotherapy. Sabay na ibibigay. In-explain natin ang principle ng chemo sa vlog ni Maritoni, so I will link it down below. So may recent picture si Ate Gay kung saan lumiit na ang bukol niya. So natuyot, lumiit at hindi na dumudugo. Yan ang epekto ng radiation mo sa bukol. Pero again, ang stage ng NPC mo, hindi yan bababa. Pwedeng tumaas, pero hindi na yan bababa. Pero if ever stage 4A NPC ang bukol ni Ate Gay at nakita naman nating responsive sa chemo at radio dahil nga lumiit, pwedeng ang chemo radio mismo enough na para totally mawala yung cancer. So if ever naman malaki, papalitin ito through chemo radio at baka pwede pa itong matanggal through opera afterwards. Again, ang bukol na tinutukoy natin dyan is ang primary tumor or yung sa nasopharynx. Dahil ang bukol na ito, yung sa gilid ng leeg, most likely lymph node yan na may pagkalat na ng cancer. Kailangan din natin itong kunin. Kasama na rin na lahat ng mga lymph nodes sa region na yan. Dahil nga, iisa lang ang drainage system. Ang tawag dyan, lymph node dissection. Dahil damay pati balat, kukuha tayo ng balat mula sa dibdib para ipangtapal sa ibabaw ng skin defect. Importante ito para magalaw ng pasyente ang leeg niya pagkatapos ng opera. So basically, curable pa ang 4A. Worst comes to worst, eto ang bilin ko sa family ko. Kagaya ng sinabi ko, inanda ko na yung insurance ko. Makakatulong sa kanila. Oh.
Sila pa rin ang Sila pa inisip. rin. Ngayon may iwan na ako sa kanila. Yun yung Miss O. Salamat sa'yo. Okay, so takeaway message. This is the importance of prognostication or yung tinatawag nating breaking the news sa pasyente. Our honesty and frankness comes from a place of kindness. Yes, masakit kung masakit pag nagtataning ng pasyente. Kaya nga binabasahan namin yan ng mabuti. Nagkakaroon kami ng mga tumor boards kung saan minimitingan namin ang kaso ng bawat cancer patient. Kasama ang mga pathologist para masiguradong tama ang basa. Radiologist to make sure na tama ang staging. Kasama rin ng mga oncologist para maplano ang chemo at radio ng bawat isa. Siyempre mga general surgeons at oncosurgeons para tingnan kung pwedeng maoperahan pa or masyado ng delikado. So every patient yan, dahil lahat ng pasyente unique. So before namin sasabihin sa pasyente ang bad news, rest assured, pinag-aralan naming mabuti sa isang conference ang kaso ninyo. That being said, hindi po Diyos ang mga doktor ninyo at nagkakamali rin po kami, gaya nga ng sabi ni Ate Gay. Diyos ka ba? So it's also a lesson for us to be more sensitive and choose our words more carefully kasi lahat ng sasabihin namin tatatak yan sa isip ng pasyente. So may update si Miss Jessica kay Ate Gay and she is currently doing well, lumiit na yung bukol. So isi-CT scan yan ulit at titingnan kung pwedeng matanggal. Hopefully, pwede at magtuloy-tuloy na ang pagaling ni Ate Gay. So our prayers are with you, Ate Gay. Magpagaling ka at magpapabalakang ka pa. So that's it for today's episode of Maritas Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, surge on guys!